Kung nabalitaan nyo yung nangyari sa isang babaeng vlogger na namatay siya dahil sa devil crab, ito ay i-identify natin kung ano talaga itong devil crab na tinatawag. Ano yung kanyang anyo o kanyang itsura upang hindi tayo malinlang, especially kapag pumupunta tayo doon sa dagat at di ba alam naman natin ang lahat ng mga Pilipino ay gustong-gusto talaga ng mga seafoods. So kaya tayo ay pinag-iingat sa ganitong crab. Ayan, basahin ko narito ang detalye ng poisonous crab. Basahin natin. Ang devil crab o Zosimonas ineos ay isang uri ng alimango na kilala sa pagiging lubhang nakakalason at mapanganib kainin. Tinatawag din itong toxic reef crab o devil reef crab. Narito ang paglalarawan sa itsura at katangian nito sa Tagalog. Tingnan natin. Ang kulay nito, mayroong itong batik-batik o blotchy na pattern ng kayumanggi brown, namumula-mula o madilaw na kulay sa ibabaw ng mas maputing katawan. Ang hugis nito, mukha itong pancake o parang itlog ng shell o itlog ang shell, no? Na kadalasang makinis ang texture. Ang laki naman nito karaniwang makikita sa mga batuhan at coral reef. Okay? Karaniwang makikita sa mga batuhan at coral reef. Ang pagkilos nito ay mabagal, mabagal gumalaw, ngunit mas aktibo sa gabi. Bakit mapanganib nga ito? Dahil nga mayroong namatay na isang vlogger dahil nakain niya ito. Ang laman at shell nito ay may dalang matinding lason. Okay? May lamang matinding lason. Maaaring ikakamatay ng isang tao. Hindi nawawala ang lason kahit lutuin ito o iprito, pakuluan ang devil crab. Hindi namamatay talaga ang lason nito. Ang epekto sa pagkain ay maaaring magdulot ng pagkahilo, paralysis, hirap sa paghinga, at kamatayan sa loob lamang ng isang oras. Kaya yon dead on arrival yung yung isang babae na dahil kumain siya nito. So ang babala, kadalasan itong napagkakamalang na alimango. So yun siguro nangyari kay Sis Emma. Okay? Yun ang nangyari sa kanya dahil nakain niya o napagkamalan niyang alimango. Pinapayuhan ng BFAR na huwag hulihin o kainin ang mga kakaiba o hindi pamilyar na alimango sa tabing dagat upang maiwasan ang pagkalason. In addition dito, mabalahibo pala itong crab na ito kaya madali nating ma-identify sa nawala ng magkain nito at malason. Condolences to the family of Emma Amit. Nawa itong pagsubok na ito ay malampasan nyo. Ang buhay ni Emma Amit ay isang paalala na tayo lahat ay mag-ingat. Nawala man siya sa mundo pero yung lesson na iniwan niya para sa lahat na mag-iingat sa bawat panahon, sa bawat araw ng ating buhay. At kung ano man yung ating kakainin ay dapat tayong mag-ingat. Family ni Sis Emma Amit, condolences po. May God comfort you all.